Samantala, tuloy na ang dinner ni Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Ito ay matapos tanggapin ni Robredo ang dinner invitation ng Pangulo at sa pamilya nito. Ikinatuwa naman ng palasyo ang positibong sagot ni Vice President Robredo sa imbitasyon. Matatanda ang inibitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Robredo nung magkausap sila sa graduation ng Masidla Class of 2017 sa Philippine National Police Academy. Any comment, sir? It's nice. Thank you. May date na po ba, sir? Wala pa po. Kinumpirma ni Vice President Robredo na inimbitahan siya ni Pangulong Duterte, pati ang kanyang mga anak na mag-dinner sa Malacanang. Ikinatuwa naman ng palasyo ang pagtanggap ng Vice Presidente sa imbitasyon. Mabuti rin daw kung sasama sa dinner si Senador Antonio Trillanes IV na nauna nang nagsabing isang patibong di umano ang imbitasyon ng Pangulo. May report si Salima Refran. Panauhing pandangal si Vice President Leni Robredo sa Business and Technology Week ng St. Paul University, Quezon City. Biro ng bise. Kaya ako naka-red kasi birthday ng ating Pangulo. Ayon kay Robredo, tuloy ang dinner nilang mag-iina kasama ang Pangulo at pamilya nito. So hindi ko alam kung kailan yung dinner, pero ako naman anytime na sabihan tayo, pupunta. Nagkwento rin si Robredo sa naging pag-uusap nila ng Pangulo noong PNPA graduation na sumentro raw sa kanyang impeachment. Yung una niya sa akin sinabi na hindi niya papayagan yung impeachment. Yung naalala kong sinasabi niya, sabi niya hindi pa nga 1 year after the elections, magtrabaho muna tayo. Di ako naman, nagpasalamat ako sa kanya, pero I also assured him. Sabi ko, Mr. President, sana po maniwala kayo sa akin na hindi naman po ako behind dun sa impeachment din laban sa iyo. Kasi yung sagot niya sa akin, alam ko naman. Natanong din si Robredo tungkol sa pahayag ng Malacanang na bahagi ng isang ouster plot laban sa Pangulo, ang artikulo at dokumentaryo ng New York Times. Yung New York Times, hindi naman madidiktahan ng kahit sinong politiko. Wala naman tayong saklaw sa kanila. Yung mga pinagdadaanan natin ng mga unos, parati tayong pinapanood ng foreign press. Kaya hindi din ito matatago. Pero hindi ko nakikita yung link ng kung destabilization plot, sino yung nagpapadestabilize. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang pagtanggap ni Robredo sa alok na dinner ng Pangulo. Sabi ni Abella, mabuting sumama na rin sa dinner si Senator Antonio Trillanes IV na nagsabing patibong daw ang imbitasyon ng Pangulo. Umaasa naman si Robredo na matutuloy pagkatapos ng Holy Week ang pulong nila ni DILG Secretary Ismael Sueño para ilapit ang proteksyon para sa mga saksi sa isiniwalat niyang palit-ulo scheme. Ang sabi ko sa kanya, Sek, yung mga sinabi ko po lahat po yun totoo. Lahat po yun may witnesses, pero yung witnesses po natatakot. Pwede ba, Sek, na sa'yo ko i-discuss, pero magre-request kami ng protection para sa witnesses. Open naman siya. Salima Refran, GMA News. Hi guys, ako po si Tining Pinoy, ang labanderang naloloka sa video sa interview ni Leni kanina. Anyway, ito yung eksena. Makikita nyo sa likod, ayan si Bapi. Nag-exercise ngayon. So iniisip ko na lang, pag naiinip kayo sa mga sinasabi ko, yung mga straight dyan, tingin na lang kayo sa background. Okay. So tuloy natin yung pinag-uusapan natin. So kanina dun sa nagpa-interview si Vice President Leni Robredo doon sa kay Ted Filon sa DZMM. Tapos yung interview niya, tinanong siya, binarad siya ni Ted Filon ng mga questions. Tapos, nakakaloka yung mga pinagsasagot ng lola mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinakaunang bakla. Ito sa kabila eh. Ito yung pinakaunang video ni Leni Robredo na ito yung pinakaunang interview ni Leni Robredo na mahaba ever. Kasi tumagal to ng mahigit 30 minutes eh. Mahigit sa oras nga yata eh. Hindi pa yata tapos eh. 'Di ba? Okay. So, moving on. Ang eksena dito, ang dami niyang mga pinagsasabi ng mga katangahan na self-incriminating. Wait lang basahin ko lang yung mga pinagsasabi niya.
Kasi pinost ko sa Thinking Pinoy eh. Ilangan. Nakakalok, di pa tapos. Diyos ko, hindi ko kinakaya. Paikot-ikot yung mga sagot. Nakakaloka yung interview niya. Diyos ko. Okay, ito. Una niyang sinabi, parang nahihirapan daw siya ngayon na mag-express ng opinion niya kasi daw, yan si Bapi, maganda sa bahay. Yan si Bapi, ang aking friendship. Ang sinabi ni Lenny, noong bahagi ako ng gabinete, nakakapag-express ako ng opinion. Sinabi niya at around 8:15 a.m. Tapos, ang eksena ng mga friendship, sino ba nag-resign? Tanga rin eh, no? Di ba? Sinabihan lang siya mag-umattend ng cabinet interview, tapos ang Lechugas nag-resign. Nakakaloka. Pero sige, tuloy natin. Sumunod niya sinabi, tinanggap daw niya yung invitation ni PRRD na mag-dinner sa Malacanang. So, magandang sign yan. Sige, pasok yan sa ating mga plano. Tapos, sumunod niya, comment niya, tinanong ni Lenny, impeachment na lang ba ang remedy na natitira? Diba? Impeachment na lang ba ang remedy na matitira? Nakakaloka. Buti sa ganyan sinasabi. Nung nag-file si Trillanes ng impeachment complaint, deadma lang siya. Diyos ko, deadma. Tapos, ito yung mga nakakaloka. Ito nakakaloka niyang sinabi. May sinabi daw siyang 7,000 something na summary executions doon sa UN video niya. Pero, hindi daw niya sinabi na drug-related. Gets ninyo? Sabi ng mga readers ko. And sabi ng mga readers ko, nakakalito daw yung background. Tara rito, dito yung background. Sino yung background? Huwag mong i-stop. Sabi ko kay Bapi, carry lang daw, sabi ni Bapi. Alright, so tuloy ko lang po. Sinabi niya, nag-mention siya ng 7,000. Nag-mention po siya ng 7,000 na killing. Hindi ka man naiinggit. Tapos, Dapat ganyan ang katawan natin, ba? oh, bakla. Kailangan ganyan katawan natin. Exercise. O, parang balik adindog na po kami. Ganyan. Ganyan po. Mag-aanap tayo flag ceremony. Ganyan, ganun. Dali lang po, kunin ko lang yung hat ko. Okay. Alright, so, okay na, ulitin natin ha. So, 7,000 daw yung EJK. Pero hindi na sabi ni Lenny, hindi naman daw niya sinabi lahat na yun na drug-related. Hindi ba war on drugs yung topic niya? Oo nga. Tas bakla? Ang kausap niya, UN Chorba on Narcotics. Oo nga. Ano naman? I know. Bakla sa sinabi niya, 7,000 yung summary killings. Oo. Pero, hindi naman daw lahat drug-related. Imagination. Tapos bakla, ang ginawa niyang justification, dahil daw sa statement ni Ronald De La Rosa na baka daw yung ibang killings, nakisakay lang sa drug war. Yung como marami nang namamatay, pumatay na rin ako, ganun. Pero dahilan pa rin ba yun? Hindi. Unang-una, kung hindi siya sure. Kung hindi siya sure, magtanong siya, di ba? Huwag siyang magsalita sa UN. Bakla, pang-impeach na ang putang ina. Nakakaloka. So basically po, in-incriminate nila yung sarili niya. Ang sabi niya, may 7,000 killings, pero hindi lahat drug-related. Nakakaloka. Alright, may sabi pa siyang sumunod. In-accuse din niya ang Malacanang na nagmo-monitor ng lahat ng kanyang mga private communications. Bakla, in-accuse niya ang Malacanang na nagwa-wiretap sa kanya. Hindi ba tawag yun? Bawal. Pero ang puta,
Ha? Eh di accusation na naman. Pag-hello ka sa kanila, Bapi. Hi. Ito eh. Hello, ayan po si Bapi. Tagalan mo mo para makita yung kagandahan mo. Hi, ayan po si Bapi, ang pinakamaganda naming housemate. Alright. So, ayun po. Diyos ko, inaccuse pa niya yung Malacanang na nag-wiretap sa kanya, bakla. Tapos, isa pang sinabi niya. Ito. Kung meron tayong, ito, ano daw, sa importance daw ng UN. Kung bakit daw siya nagsalita sa UN. Kasi kung meron daw tayong mga problema na hindi natin ma-resolve on our own, may masasandalan tayong iba. So basically, bakla, she called for intervention. Pero, Bakla, betrayal of public trust yun. yun nga eh. Bakla rin ginagawa ni Lenny. Ang bobo ng putang ina. Tapos ito pa ibang mga sinabi, Bax. Ito lang. Ito pa. Dahil lang, ito. Nilista ko eh. Tapos, inaamin din ni Lenny mga friendships na minority lang ng mga polis ang mga pasaway. Pero buong institusyon daw ay nadadamay. So, kung minority bakla, ibig sabihin, hindi systemic yung problema ng EJK. Kung minority lang. Kung minority lang yun, dapat ang i-call niya ng attention si Bato. Oo nga. Saka yung Bakla, doon sa letter niya noong January, di ba? Ilan naman siya sinabing palit ulo? wala. Tapos mali din yung pangalan ni Bato. My God. Tapos, eto pa mga friendships. Tapos ka na, Bapi? Opo. Tagalan mo pa. Nasasayahan yung mga readers ko. Tiyan mo, 2,000 watchers agad. 5 minutes cardio. Tapos, ang sinabi po isa pa sinabi ni Lenny Robredo, hindi daw sila sinagot ng PNP. Kaya wala daw silang mapagkukunan ng detalye. Diyos ko, kung hindi sila sinagot ng PNP, saan galing yung 7,000? O kaya nga, so sabi daw, dahil hindi daw sila sinagot, kumuha na lang daw sila ng ibang sources. At sabi ng mga sources, galing naman din daw sa PNP yung source nila. Hearsay. I know, bakla. Diyos ko, machismis. Bakla, betrayal of public trust yan, bakla. Bakla, ang dami problema ni Lenny, Diyos ko. Tapos, ito ba po yung nakakaloka, isa pa niya sinabi, mga friendships. Noon daw, bakla, ito kwento ko sa'yo. Di ba, nagsalita siya sa UN video ng Palitulo. Dali lang po, ay isusum ko ng konti. Ayan. Di po ba nagsalita siya sa UN video ng Palitulo? Tapos sinabi ng PNP, mali naman daw yung definition. Pero 2 days later daw, nag-report ang ABS-CBN ng Palitulo based on her definition. Okay. Okay, so parang, may mali. Ito yung catch. 2 days later, nag-report sa ABS-CBN. Tapos daw, si Lenny, ang sabi niya, nag-report naman daw siya na tokhang for ransom. Tapos sinabi ng PNP, wala rin daw tokhang for ransom. Pero 4 days later daw, napatay si G. Ikju. Okay? Ito yung problema, bakla. So, ganito po mga readers. Si Lenny, pag nag-claim, walang ebidensya. Pero, pag kinontra siya ng PNP, a few days later, may nangyayaring ganon. Para ma-reinforce ang mga statements niya. Gets yun na po, mga friendships? Nakikita niyo yung pattern? Talino mo. Ha? Paano nasusundan yan? Eh, di pinakinig ako yung interview. Hindi yung mga events, yung pagkakasunod-sunod. Hindi, natandaan ko. Tama talaga na utak. So, ulitin ko po sa inyo mga readers, ha? Sabi niya, meron daw palit ulo. Tapos, ang problema, sabi ng PNP, walang palit ulo. Tapos, 2 days later, nag-report ng ABS-CBN ng palit ulo na version ni Lenny. Tapos, wala din daw, sabi ni Lenny, meron daw tokhang for ransom. Tapos, Bigla may lilitaw na gano'n. 2 days later, nagdagdag din na yung PNP ng existence ng tokhang for ransom. Tapos, 4 days later, namatay daw si G. Ikju. So, ang tanong, hindi po kaya may kinalaman si Lenny sa mga pangyayari na yan? Pa-timing na timing naman masyado. Di ba? Timing masyado. Nakakaloka, di ba? Nakakaloka. Alright. Ngayon po, ito yung problema. Ano ba talaga ang totoo at hindi? Kasi po yung buong buong interview ni Lenny Robredo, palusot siya ng palusot. Palusot. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, bakla, di ba sinabi ko sa iyo last month, nandito ako last month, sabi ko sa iyo, si Lenny hindi magkapa-interview yan ng mahigit na, yung kamukha ng kay Duterte na 1 oras mahigit. Kasi kako titirek. Kasi mahina nga ulo no.
In fairness kay Lenny, hindi siya tumirik ngayon kasi marami siyang filler. Pero, ang problema, in-incriminate niya yung sarili niya. Inilaglag niya yung sarili niya. Sabi ko po sa inyo mga friendship, di siya masyadong matalino. Ay, naka, Diyos ka. Ha? Day of Civit? Ay, oo. So, ngayon po, ang feeling ko talaga mga friendships, oras na. Kasi, sa kabila po nung lahat na yan, ang sabi nila ni Robredo ay hindi daw niya binabawi yung mga sinabi niya doon sa UN video. Bakla, inamin niya na mali siya. Pero, hindi niya binabawi. Ang bobo. Ang bobo. Hindi ko kinakaya. Teka, magkakain muna tayo. Hindi ba? Dali lang po pagpasensyahan nyo na po muna mga friendship. Kami po ay nag-iinit po ng bulalo. Ayan. Ang amin pong almusal ay dali lang. Ang amin pong almusal mga friendships ay Ito. ilang po Ayan. Bulalo. Ay, ito po yung nawakan. Ayan po. Bulalo. Bulalo. At saka po saging na saba. Kasi po, nagluto po dito ng saging na saba. Kung sakali po dumaan kung sakali po dumaan si Senator De Lima, may maipapakain naman po kami. Nahihiya naman po kami sa kanya. Ngayon po, punta tayo sa impeachment ni Lenny. Bapi, yung kasi ako sa dulo, pero doon ako bumubuga. So, hindi amoy sa damit. Nandito po ako sa labahan Kasi si Bapi, hello Bapi, ang sexy naming housemate. Pak na pak! Oh, pak na pak! Sexy na puta, gusto ko sugatan. So, umuulan. So, si Bapi, yung si impeachment, tuloy na po yan mga friends. So, sana po, magpuntahan po kayo sa April 2. O, ito yun, nakita nyo damit ko, Duterte Cayetano, East Coast. Pagaling po ito sa mga taga New York ko na reader. Okay. So, mga friendships, tuloy na po itong, ay, 4G ko na, ayan. Sorry. Ay, okay na. So, tuloy na po yung impeachment na yan kasi po, kailangan pong malinaw yung issue ng, betrayal of public trust. Dahil po, ang daming kasinungalingan na pinapakalat ni Leni Robredo. Nasisira na po tayo sa international community, mga friendships. 'Di ba? So, kailangan po malinaw yan. Kasi po, di ba mapapansin niyo yung lumabas na Angry Bird, yung kay Andy Bautista, na ilalaglag daw niya si Leni Robredo. Ang eksena po niyan mga friendships, sabi po nung iba, baka naman hindi na daw kailangan i-impeach kasi daw malalaglag na si Leni dahil baka matalo na sila sa electoral protest given yung mga revelation ni Andres Bautista allegedly. Kaya lang po, ang problema dyan mga friends, pag nag-revelation si Andres Bautista, ang magiging issue lang no na malilinaw ay electoral sabotage. Hindi nun malilinaw yung mga black propaganda ng side ng mga dilaw na kinakalat nila for the past 7 months. So basically po mga readers, matatanggal si Leni. Pero yung nagawa nilang damage sa reputasyon ng Pilipinas, yun pa din, wala tayong chance na linawin yung issue. Gets ninyo? So, ang sinasabi ko po dito mga friendship ganito. Sa April 2, magpuntahan tayo sa Luneta. Tapos po, yung mga OFW dyan, punta po kayo doon sa kung saan mang palit busy rally na malapit sa inyo para magpakita po tayo ng support sa impeachment. Number 2, para kay Speaker Pantaleon Alvarez, ituloy nyo po yung filing ng case at saka brasuhin niyo yung mga congressman para magkaroon kayo agad ng 100 votes. Ilang may pogi doon sa kabila? Ay, hindi pala masyadong pogi. Okay, tuloy mo. So, susunod, yung kay Andres Bautista, hindi siya masyadong pogi. Okay, tuloy natin. So, ituloy natin yung 100 votes. Okay? Tapos magkakaroon ng impeachment trial. Tapos,
Gulo-gulo ng buhok ko. Tapos, pag nagka-impeachment trial, ang una nating isalang na issue ay betrayal of public trust. Kasi pag nagkaroon ng issue of betrayal of public trust, po pwede na nating isabina si Pete Silva, si Georgina Hernandez, possibly si Leni Robredo, isabina rin natin yung putang nang yan. At pagtatanungin natin sila, i-grill natin sila kung saan nila napagkukuha yung mga data nila na puro drawing. Bati, meron ka daw bang FB Live? Ay, wala. Wala daw po. May fans club na si Bapi. Okay. So, ang sinasabi ko po yan, ituloy natin yung impeachment trial, di ba? Tapos, pag nandun na tayo sa panahon na malinaw na po, na puro kasi yung naisiwalat natin, na cross-examine na natin, na debunk na natin, gamit ang interrogation doon sa mga sinabina na dilaw. Mga sabi natin 1 month yun or 1.5 months into the impeachment trial. O, tsaka ilabas yung paputok ni Andres Bautista. O, diba? So, that way, matatanggal si Leni not via impeachment na po pwedeng mag-backfire kay Duterte. Pero matatanggal si Leni via resignation dahil sa nahiyang-hiya na siya sa mukha niya. Diba? Pinay po si Bapi. Dabawin niya. Bisayang dako. Nakaharang. Sabi ng mga reader ko, nakaharang daw ako. Napakawalang hiya ninyo. Okay. Sige. Alright. Safe na po ba pumunta sa impeachment? Safe na raw po bang pumunta sa impeachment rally? O, safe naman. May security yun. Huwag kayong mag-alala. Alright? Alright. Last 5 questions po. No, 5 questions. Tapos, out na tayo. Sabi ni Israel Oporto, Bapi, halika dito sa Amerika. Ayoko nga, hindi ko pa pupunta sa dyan, mukha kang manyak. Okay. Next, 5 questions po. Kung hindi mag-resign si VP, ano po ang next? I-introduce si Andres Bautista sa electoral protest ni Bongbong Marcos. Di ba bakla? Ngayon, panalo si Bongbong. Pwede rin i-introduce si Andres Bautista sa electoral protest ni Francis Tolentino. Tanggal si Leila, pasok si Francis. Alam mo yon, bakla? Kasi po, matatandaan ninyo, number 12 si Leila, number 13 si Francis Tolentino, yung dating MMDA. So, ang mangyayari po niyan, nakakaisang taon pa lang ang putangin ng Leila, tanggal na, upo na agad si Francis Tolentino. Diba? Uy, umuulan. Lakas naman ng ulan. Baklang sabawan mo kaya yung... Di lang ha. And, pwede mo ba dagdagan yung sabaw ng bulalo? Para masarap eh. Oo. Okay, bakit parang baliwala yung nag-threat ng bomb? Yada yada. Didemanda na siya, ano ba? Hindi ko ba alam? Didemanda na siya. Sabi ni Rena Avendula, gaano katagal ang impeachment? Approximately po, minimum yan mga 1 or 2 months. Minimum. Okay. So mga friendships, sabi, paano po ba maaalis si Andres Bautista? Pwede po ba maalis si Andres Bautista after the reveal? O ba malamang magre-resign yun? Diyos ko lalaglag mo na yung sarili mo, tapos doon ka pa rin. Baka, naku naman. Magre-resign yun. Sabi ni Kaskiat, yung irrelevant yan. Sabi ni Jake Geronimo, funded ba ng LP ang grupong Kadamay? Lakas ng loob eh. Yung Kadamay sa Pande? Well, ganito, may isa akong blackmate, yung sa UP Diliman, nung makakaklasiko, tapos na-meet ko siya recently. Taga-Pande siya, tapos kinuwento niya sa akin, pinupondohan ng mga dilaw. Yung mga Kadamay, pandagdag gulo dun. Alright, last 3 questions. TP, sino si Latigo? Hindi po tao si Latigo. Dali lang ha. Hindi po tao si Latigo. Latigo po siya.
So, yung sinasabi na nakitang latigo doon sa loob nung, sa loob nung condominium ni Angry Bird, totoong latigo po yun. Yung para sa, alam niyo, sa 50 Shades of Grey, yung parang ganito, bakla. Di ba yung parang yung sa nag-wild na sex, yung sadomasochism, sadomasochism, yung parang, bakla, parang sabi mo, hello, sumisahin, hello. Ganun na ginagawa naman. Parang, hello, parang, oh, hurt me. Maganon. Okay, ayos ko lang uli yung Nagyan ko sila kasi ko sa labas eh. Ayan, TP off topic. Yung mga tumakas na taga Hacienda Luisita, na taga Maguindanao, ano yan? Ay, sabi ni Renka Domingo with password. Hindi password tawag doon, safe word. So, para pa nag-sex kayo, tapos, hindi, di ba, nagsasakitan kayo kasi gusto niyo yung masakit. Kaya meron yung safe word. Pag sinabi mo yung safe word, titigil na yung latigo. Yung para sabihin na, Super Mario, mga ganun. Okay. Ano purpose ni Angry Birds? Bakit siya magre-reveal kay Pidots? What will he benefit from, how will he benefit from it? Sabi ni Eric Cabral. Una, ang pinaka nakikita ko po doon na angulo ay makikipag-usap siya kay Pangulong Duterte para humingi ng executive clemency in exchange po for, hindi executive clemency pero humingi ng immunity from suit. Given na mag-state witness siya laban sa mag-state witness siya laban sa mga nanalo sa dayaan. Single po ba si Bapi? Single ka ba? Ayaw po niyang mag-comment. What's your take on the dinner invitation of Pidots to Lenny? O, edi tumuloy. Tuloy si Lenny. Umami na siya. Ako, sige, go lang. Kasi pasok sa plano. Basahin niyo po yung tingingpinoy.net para sa aking explanation kung gaano kahalaga yung dinner. Posas, wala. Anong posas? Ewan ko, wala. Latigo lang. Okay, last 2 questions po mga readers. You're not feeling well, TP. Okay lang ako. Last question. Sorry po Last 2 questions. Do you think Digong will go for that deal? Well, kung ibig sabihin na elimination nila ni Robredo, talagang oo yun. Diba? Ganun lang yun. Kung feeling niya, yung iaaminin ni Andres Bautista ay maka-eliminate kay Lenny, nasa malamang na umuo yun. Kasi totoo lang, malaki ang kasalanan ni Andres Bautista, pero mas malaki yung kasalanan ng mga nanalo gamit yung dayaan. Sabi ni Kim Estrella, TP, anong oras sa April 2? Yung rally po na palit bise, suporta sa presidente ay sa April 2, 4 p.m. sa Luneta. Pwede po kayo pumunta na mas maaga para mas masaya. Kasi po na po kami maaga pa lang. Sabi ni isa, ilang minutes yung time mo to speak sa April 2 rally? Sabi ni Macdo Imperial. Sabi sa akin ni Mocha, pagkasalitain daw ako, hindi ko alam gaano katagal. Ayoko na masyadong matagal kasi maiinip yung tao. Pero tandaan, asahan ninyo magiging sobrang kenkoy ko doon. Dahil kenkoy naman po talaga ako. Sabi ni Sofia Gwen, kahit approve po ba yung 120 days maternity leave? Na-double check ko po kung approve po. 120 days maternity leave Philippines. Ano po? Ang nangyari dito, inaprobahan na ng Senado. Inaprobahan na po ng Senado. Pero hindi pa sinabi rito kung inaprobahan na ng Presidente.
Kasi po pagkatapos pong aprobahan ng Senado, kailangan aprobahan din ng lower house. Tapos pagkatapos noon, pipirmahan pa ng presidente. So ngayon po, hindi pa po approved yung 120 days maternity leave. Kailangan niya po maghintay. So yung mga buntis po dyan, wag muna kayong gumawa ng baby. Maghintay muna kayo. O yung mga gustong mga anak dyan, wag muna kayong mga anak. Para umabot kayo sa 120 days. Alright, totoo na to. Last 2 questions. Yung about sa impeachment, wag yung random. Hindi totoo yung magkakaroon ng bomba sa rally. Hindi totoo yun. May security yung rally. Siyempre nananakot lang yung para konti pumunta. Pag na-impeach si Lenny, may case rin against sa nag-work sa office niya. Posible po nakasuhan din siguro yung mga nag-work sa opisina niya. Hindi ko po sigurado dahil di naman ako magsasampa ng kaso eh. Okay, last question po. TP, pupunta po ba si Senator Cayetano? Saan siya pupunta? Linawin may question. Magagamit po ba yung interview for impeachment? Actually, may option sila na na gamitin yung interview. Okay, last question. May live po ba sa impeachment rally? Tingnan po natin, kasi baka sabotahihin ng Globe at saka Smart eh. Pero kung malakas po yung signal, mag-Facebook live po ako. Kung ma-impeach si Lenny, pwede bang si Cayetano ang pumalit? In theory po, pwede po si Cayetano. Pero, hindi po siguro tatanggapin ni Cayetano yung vice presidency. Kasi po, mag-feeling disenfranchised yung mga BBM supporters. So malamang po, walang gusto, kasi parang political suicide na tanggapin yung vice presidency. Pag natanggal si Lenny dahil sa mga BBM supporters. So malamang nagagawin doon, ang ilalagay lang na VP ay baka isang senator o congressman na walang future. Wala na future sa politics at tapos na political career. Alright? Last question na po. Totoo na to. Sana may drone coverage para makita aerial shot. Opo, sana pumunta yung Cinemotion para may drone doon. Malaki bang posibilidad na hindi si BBM ang magiging vice pag yumao na si Lenny, pag umalis na si Lenny? Hindi po malaking posibilidad. Sigurado po hindi magiging vice si BBM pag natanggal si Lenny sa impeachment. Kasi po, si BBM ay hindi na po senador, hindi na rin congressman. Pero, pag napalit, alimbawa, na-impeach si Lenny, may pumalit na bago. Tapos nanalo pa rin si BBM sa electoral case niya somewhere down the road. Si BBM pa rin nauupo. Hindi nyo. Sabi ni Rosel Barona Platts, TP, wala na bang show si Mocha every Sunday? Hindi ko po alam, hindi ako si Mocha. Siya, tanongin nyo. Ano akala nyo sa akin talent manager niya? Nakakaloka kayo ha? Alright? So, again, ako po si Thinking Pinoy, ang labanderang kakainan ng bulalo. Signing out.